maligayang pagbabalik ulit mga katekno sa ating munting channel. So, shoutout po sa inyong lahat and kumusta po kayo at sana'y mas mabuting kalagayan kayo, no? So, meron po tayong bagong video. Bali, yung babanatan naman natin ngayon ay isang CRT TV, no? So, share ko lang baka may mga ngailangan ng ganitong video sa mga bagong mga technician, no? At sana'y mai-share natin to para kunting guide na rin para sa kanila. So, bago po ang lahat ay shoutout muna tayo, no, sa mga kaibigan natin na pa-shoutout. So, shoutout kay Rolly Rimada from Minoyan Murcia, Negros Occidental. Shoutout. Hirtech PH from Batangas. Shoutout sa iyo, sir. Hermi Espineda from Sorsogon City. Hermi Electronics Shop. Shoutout. Ipex Electronics Vlog. Ipex Electronics Vlog, no, from Oras Eastern Summer. So, bro, Kyle, shoutout sa iyo, bro. At kay Daniel Yusi, shoutout. Gentech TV, my channel, sana'y suportahan natin, kaibigan ko yung tech vlogger, no? At kay The Seeker TV na tech vlogger rin na kaibigan natin, shoutout sa iyo, master. At kay Alpe Morales, shoutout sa iyo. And sa mga kaibigan natin mga tech vlogger, no, at sa grupo natin Electronics Division, shoutout sa inyo lahat ng mga ka-master. Then samahan nyo at simulan natin to. Yan mga araw, no, may gagawin tayo isang Samsung na slim fit, no, na CRT TV 21 inch. So bali yung problema nito, sabi na mayari, meron siyang ano, lines daw dito sa may bandang itaas. So testing natin. Yan, kausilit na. Tingnan natin. Yun, ito yung sa tinatawag namin dati, ito ay isang vertical fold over, no. Yun, meron siyang lines dito sa may bandang itaas. So, ito yung old na problema or old problem ng Samsung. Yan, vertical fold over. So ito yung susubukan natin, and kasi nga old problem na to, baka madali na rin natin ng madali ang pag-repair, no. So punutin natin at ating buksan. Yan. So ito binuksan natin tapos nilinisan natin, no. So agad-agad nito sa mga experience natin, doon sa kanyang filter, no, sa mga na supply para sa kanyang vertical, yung kadalasang mga problema pag ganung mga sira. So tanggalin mo natin yung board para makita natin yung loob nito. Linisan ko muna kasi puno ng alikabok, din natin makita yung ibang parts, no. So agad-agad ay bumungad sa atin, may problema tayong nakita. So kung mapansin natin dito sa visual nating tingnan, yan, meron tayong nakitang ito, bloated na capacitor. So ang value nito ay 470/25 volts. So ito siya, kasi malamang bloated to, malamang may problema na rin to, no, kahit na itest natin to ng ESR. Tapos dito may isa pa, ito yung sa kanyang negative 16, positive 16 pala. Tapos ito naman yung para sa kanyang dito pala, yung ito yung para sa negative 16. Tapos ito naman para sa kanyang positive 16.5 volts na galing sa may flyback natin, magsusupply sa kanyang vertical. So ito rin filtering para sa kanyang vertical rin na 100 UF over 50 volts. So medyo bloated din siya. So ang gawin natin dito para mas madali ang pag-repair, tatanggalin natin to, at meron naman tayong ESR, i-check natin to. So tatanggalin mo natin tong dalawang pinaghilaan natin at titest natin ng ESR. Tapos ito, pati na rin yung mga hindi pa bloated, i-check rin natin para masiguro, no. So tanggalin muna natin, balitarin muna natin yung ating board. So ito na, nabunot na natin yung may problema, no, yung bloated na nakita nating mga kapasitor. So ito siya, testing natin to sa may ESR natin. So value nito ay 470/25. So kung titingnan natin, focus mo nga dito, Jones, 470 to over 25 volts. So nasa mga 0.01 yung reading. So kunting angat, Jones. Ano yan? So test natin to. Ayun, di ba ang layo na ng reading? Dapat sana dito sa may 0 yung reading ng ating kapasitor, ng ating ESR. Ayun. Tapos ito naman yung ano to? Yung 100 UF over, yan, kita ba?
100 UF over 50 volts. So dapat yung 100 UF natin dito sa may SRA ito 0.10. So almost zero rin dapat yung reading, no? So check natin ngayon. Ayun, kahit baliktaran wala siyang respond. So short nga natin yung ating SR. Ayun, oh. Ayun, open tong capacitor na to. Kaya nagka fold over siya dahil dito sa dalawang filter na capacitor, no? So ito na yung ipinalit natin. Pinalitan na natin yung 100 UF. Hindi pala. 470 UF. Dito, focus mo dito, Jones. Niloko-loko yung ating, ayan. Doon pala sa may flash. Saglit lang, Jones. Off natin yung flash. Ganun pa rin. Kakaroon ng, ayan. Ano kaya meron? Parang may remote na ano dito So ito na yung pinalit natin. Focus mga dito, hayaan mo na yung ESR natin. So ano ba, focus dito. Ayan. So dito banda, dito Jones, ayan, ito yung 100 UF over 50 volts. So check natin to on board. So pakita mo yung ESR, Jones. So yung reading niya, ayan. Ayan, 'di ba? Nasa zero siya. Sort nga natin. Ano ba tong ating ESR? Dito nga, adjust nga natin yung konti. Ayan, so point natin. Ano ba tong ESR natin? Nagluloko na. Ayun. Ayun, point 1 or 0.10 yung reading niya. So dito naman tayo sa may 470 over 25 volts. So ayun yung reading, ayun, oh. Kita niyo yung pagkakaiba, mga katek, no? Ayan. So ganoon lang po kasimple yung pag-repair ng over vertical fold over, no? So testing natin para makita natin na umepekto yung ating ginawa. So hindi pala, napapakita muna natin yung ating pinalitan. Saglit lang at baka sabihin nyo ay dinadaya ko kayo, no? So ito yung nagluloko na yung ating ESR, parang may remote. So ito siya yung bagong ito pala yung pinalit natin, 470 over 25 volts. So ito yung kanyang, sana yung isa, wala, ito pala. So ito yung bloated na pinalitan natin. Tapos ito naman yung 100 UF over 25 volts. Ayan. Tapos ito yung sira. So tinest natin bago natin pinalit pala yan, ay tinest natin ang ESR. So yun, good yung kanyang reading. So kaya pinalit natin. So saksak muna natin para makita natin yung yung pagkakaiba nung tinest natin kanina. So arrange ko muna to. Tapos magti-testing tayo. Saglit lang at arrange muna natin, no? So babalik ko muna tong kanyang board pala, mga katek, at kuha tayo ng input or DVD para makapag-check tayo. Ano ba naman? Hindi naman. Ayan. So testing natin. Balik muna natin yung kanyang mga sakit-sakit dito. Ayan. Intact na. Ayan, so saksak natin. Ay, makikita naman tayo dito sa may bandang itaas ng pagka-test natin, no? So dito tayo muna sa may salamin bago tayo maglagay ng signal. So yun, makita nyo kanina yung EB2 ay meron siya mga vertical fold-over, so mga vertical lines, no? So ngayon wala na siyang vertical lines dahil nga napalitan na natin yung capacitor. So lagyan muna natin ng DVD para makikita tayo. Saglit lang. Ito na, may nalagay na tayo na source. So bali yung DVD yung input yung ginamit natin, no? So ayan, na close na rin natin yung ating unit, mga katek. Ayan, so saksak natin. Yun, so tingnan natin at naka-play na rin yung ating player. Tingnan natin, yun, yung EB2 wala na siyang
ano ba to? Tawag doon. Wala na siyang vertical fold over, no? So ano ba 'to yung tingnan na natin kung saan natin nasaksak dito sa may likod, bakit hindi lumabas yung display. So EB2 yung source natin, no? Nako, asa na kaya yun? Putik, hindi pa pala nasaksak, walang iya talaga. So ayan, tingnan natin sa may EB2. So saglit lang mga katekno, ang hirap eh. Ayan, naikabit na natin yung RCE nya. Kalimutan ko talaga. So ayan, natin mag-play ulit yung ating player, no? Binuhat ko kasi kasi naka-play na yung ating DVD. So huli na tayo. So ito na siya mga katek, no? Ayan. Okay na po yung ating display. Wala na po tayo makikitang vertical fold over. So ito yung mga rolling na yan. Sa camera natin yan, kapag picture tube kasi yung binibidyohan, nagkakaroon ng ganyan, no? So dito tayo sa may sa kanyang channel nga pumunta. Asa na yung channel? Dito tayo. Ayun ako. Dali. Input. So punta tayo sa may raster. Ayun. Ayan, may blue back na siya. So dito natin makita yung vertical pull over kanina, no? So ngayon wala na siyang vertical pull over. So yung rolling na yan, sa camera natin yan, pero wala yan sa may unit natin, no? So ito yung talaga yung kapag ang picture tube ay binibidyohan, nagkakaroon ng ganito. So ano po ang tama explanation nito? So balik nga tayo sa may source natin. Ayan. Hindi pala. Ito. Mali. Ayun. Ayan. So, kina po yung unit natin mga kating, mabuti yung capacitor lang yung mga problema. So, hanggang dito na lang at see you sa ating susunod na video. Peace out.